Kabanata 4741. Sa sandaling iyon, lumitaw ang ilang mga eksena sa loob ng formation. Ang matandang disipulo ay makikita sa mga eksenang mabilis na kumikislap sa harap ng kanyang mga mata. Nakita ni James si Zula sa loob ng ilang eksena at nakita niya kung paano galit na pinatay ni Whale ang milyon-milyong alagad ng Tempest House. Sa kagustuhang malaman ang lahat ng mga detalye, patuloy na pinagdaanan ni James ang iba't ibang mga kaganapan sa nakaraan. Basag. Sumabog ang extrapolation formation. Tinamaan ng puwersa si James, dahilan para bumagsak ito sa lupa at dumura ng puno ng dugo. Ano ang nalaman mo? Tanong ni Waleria. Walang pakialam si Waleria sa mga pinsala ni James at inaalala lamang niya ang mga resulta. Bumangon si James, nahihiya, pinunasan ang dugo sa kanyang labi, at sinabing, "Tama ako. Si Zula ay talagang konektado sa Tempest House." Gayunpaman, hindi ko mahanap ang higit pang mga detalye. Naiinis na sabi ni Waleria, "Anong walang kwentang impormasyon? Mukhang hindi ka talaga sanay sa extrapolation path." Sagot ni James, "Nasa early stage pa lang ako ng Terra Acme rank. Sapat na ang kahanga-hanga para sa akin na makita ang mga nakaraang kaganapan. Kung magaling ka, paano mo pagbigyan?" Tamad na sabi ni Waleria, "Hindi ko gagawin. Sinabi sa akin ng aking sect leader na ang extrapolation ay nagbibigay sa iyo ng insight sa mga lihim ng langit at lupa. Ang mga sikretong ito ay hindi maibubunyag sa atin. Ang sobrang madalas na pag-extrapolate ay magreresulta sa maraming karma, na dapat na neutralisahin. Kung hindi, magdudulot ito ng matinding kahirapan sa paglilinang." Proud na sabi ni James, "Paano mo naabot ang quasi-chaos rank kung takot ka sa karma?" Hindi ako takot sa karma. Madali kong maabsorb at mapino ang kapangyarihan nito. Hindi sila nakatiis ni Sochi at sinabing, "Sige, tama na ang pagtatalo. Ano ang susunod nating gagawin?" Mabilis na umayos si James at sinabing, "Bibisitahin natin ang Tarbetha sect at magtanong tungkol dito. Makakakuha lang tayo ng sagot mula sa kanya." Na-curious si James na malaman kung ano ang nangyari sa Tempest House. Pinag-isipan niya, anong klaseng pagkakamali ang ginawa ng senior na disipulo ng Tempest House, at bakit galit na galit si Whale. Gayun din, bakit iginiit ng matandang disipulo na maging tama kahit hanggang sa kanyang kamatayan. Terra na, sumang-ayon si Waleria sa kanyang mungkahi. "Sige," sabi ni Sochi. Pagkatapos magtapos, tumayo ang grupo at tumingin sa Tarbetha sect. Naglaho sila sa espiritual na bundok at nagpakita sa labas ng Tarbetha sect. Pagkatapos niyang lumitaw sa labas ng Tarbetha sect, sumigaw siya, "James mula sa Verde Academy. Bumisita ako." Umalangaw-ngaw ang boses niya sa buong lugar. Swoosh! Lumabas si Zula na may galit na galit. She said coldly, "Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko, brat? Sa tingin mo ba hindi kita papatayin?" Tumayo si Waleria at tinitigan siya bago makapagsalita si James. Then, she retorted, "Gusto kong makita kang sumubok. Naglakas loob ka bang hawakan ang kaibigan ko?" Diretso ang tingin ni Zula kay Waleria. Matapos maramdaman ang aura ni Waleria, pinakawalan ni Zula ang kanyang nakakatakot na aura. Nang makita ito, si Zula ay hindi dapat magpatalo at ipinatawag ang kanyang lakas. Bumungad sa kanilang dalawa ang nakakatakot na aura. Naapektuhan ng mga aura ang nakapalibot na espasyo at maging ang buong universo. Tensyonado ang kapaligiran, at tila nalalapit na ang labanan. Waleria at Zula. Ang dalawa ay nakatayo sa tapat ng isa't isa, at ang labis na nakakatakot na aura ay lumabas sa kanilang mga katawan. Nag-intertwined ang dalawang aura at bumuo ng nakakatakot na magnetic field. Si James, Sachi, Winton, at iba pang nakapaligid sa kanya ay napaatras. Kahit na hindi sila pisikal na nakipag-away, nagpatawag sila ng mga clone sa Endless Void. Sinira ng kanilang laban ang isang lugar ng Endless Void, at ang mga shockwave mula sa kanilang labanan ay sapat na upang maging sanhi ng pagbagsak ng libo-libong universo. Boom! Ang dalawang anino na clone ay naglapat ng kanilang mga palad sa isa't isa.
Napaatras ang pangunahing sarili ni Zula at nagluwa ng subo ng dugo. Nawala rin ang malakas na aura mula sa kanyang katawan. Namutla ang mukha ni Wailea, at napaatras siya ng ilang hakbang. Kahit na ang kanilang pangunahing mga sarili ay hindi nakikibahagi sa labanan, inilabas nila ang kanilang mga kapangyarihan sa Endless Void upang lumaban. Ang labanan ay maikli ngunit matindi. Si Wailea ang nangibabaw kay Zula. Dumura si Zula pagkatapos ng kanilang maikling palitan. Inabot niya ang kamay niya at pinunasan ang dugo sa labi niya. Pagkatapos, tumingin siya sa magandang Wailea at nakangiting sinabi, "Not bad." Gaya ng inaasahan mula sa Thea Sex Grand Sect Elder, malakas ka. Tiningnan ni Wailea si Zula ng masama at mahinang sinabi, "Hindi ko inaasahan na ang isang powerhouse na tulad mo ay may tatago sa Verde Academy." Matapos matagumpay na linangin ni Wailea ang sining na nagpapasigla, ang kanyang base ng paglilinang ay patuloy na umunlad, at malapit na siyang makapasok sa Chaos Rank. Kaya naman, tiwala siya sa kanyang lakas. Noong una, sigurado siyang crush niya si Zula. Gayunpaman, pagkatapos ng kanilang maikling paghaharap, natuklasan niya na siya ay bahagyang nakahihigit kay Zula. Alam ng iba sa grupo na nag-away na sina Wailea at Zula. Masasabi ni James na mas malakas si Wailea. Pagkatapos nilang iwaksi ang kanilang mga aura, agad na lumapit si James at nakangiting sinabi, "Madam, bumisita kami, hindi para makipag-away." Pagkatapos, bumaling siya kay Wailea at pinagsabihan, "Ano ka ba? Kailangan bang lumaban sa una mong pagkikita? Dapat humingi ka ng tawad sa kanya." Galit na galit, hinawakan ni Wailea ang tenga ni James at sumagot, "I dare you to say that again. Tumigil ka, bitawan mo. Napakaraming mata ang nakatutok sa atin." Binitawan ni Wailea si James. Sabi ni Zula, "Hindi kami tumatanggap ng bisita. Please umalis ka na." Pagkatapos magsalita, nawala sa paningin si Zula. Sumigaw si James, "Narito ako para magtanong tungkol sa isang nakaraang insidente sa Tempest House at kung bakit pinatay ni Whale ang napakaraming disipulo." Muling lumitaw si Zula at tinitigan si James. Pagkatapos ng maikling sandali ng pag-iisip, sinabi niya, "Sumunod ka sa akin." Ang grupo ay dinala sa pangunahing bulwagan ng Tabitha Sect. Umupo si Zula sa pinakamataas na upuan at tahimik silang tinignan. Nilingon ni James si Wailea, na medyo mapatla ang kutis, at nagtanong, "Ayos ka lang ba?" Sumagot si Wailea ng mapagpakumbaba, "Ano ang maaaring mangyari sa akin?" Kahit na ang blood energy ni Wailea ay marahas na bumabagsak sa kanya, ayaw niyang aminin kay James na siya ay nasugatan. "Dapat itigil mo na ang paglaban dito. Mas mabuting iluwa mo ito." Hinamplas ni James ang likod ni Wailea, dahilan para masuka ito ng subo ng dugo. Agad na bumuti ang pakiramdam ni Wailea. Bagamat nagtagumpay si Wailea sa labanan, si Zula ay nasa quasi-chaos rank sa mahabang panahon at may napakalaking lakas. Sa kanilang maikling labanan, hindi maiwasang magtamo ng ilang pinsala si Wailea. Nag-aalalang tanong ni James, "Bumubuti na ba ang pakiramdam mo?" Wailea ay tumingin kay James ng masama at sinabing, "Napakalakas mo. Nagsuka lang ako ng dugo dahil sayo. Kung may nang-ahas na lumapit sa akin, dinudurog ko na siya, lalo pa kung sasampalin ako sa likod." Gustong tumawa ni Winton pero pinipigilan niya. Alam din ni Sachi ang hindi pagpayag ni Wailea na magpakita ng kahinaan. Hindi inilantad ni James si Wailea at nailigtas siya ng ilang dignidad. "Hindi naman kita sinaktan di ba? Ayos lang ako," mahinahong sagot ni Wailea. Ibinaling ni James ang tingin kay Zula sa pinakamataas na upuan. Tumayo siya, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at sinabing, "Pakiusap, hayaan mo akong formal na magpakilala. Ako si James Caden, ang kasalukuyang pinuno ng Tempest. Ito ay sina Wailea, Sachi, at Winton. Sila ay mga matatanda ng Tempest House." Bahagyang tumango si Zula bilang tugon. Umupo si James at nagtanong, "Ayon sa intel ng Verde Academy, ang lugar na ito ay dapat ang punong tanggapan ng Malvada Sect. Binigyan ako ng misyon na lipulin ang Malvada Sect. Nasira na namin ang karamihan sa iyong mga base. Gusto naming pumasok ni Winton sa Tabitha Sect para malaman pa ang sitwasyon ng sekta mo. Gayunpaman, nakita mo ang aming pamamaraan.
Nahuli mo kami pero pinakawalan mo pa rin kami. Pagkatapos mapalaya, nagsagawa ako ng extrapolation at nalaman kong malamang nakonektado ka sa isang insidente na nangyari sa Tempest House matagal na ang nakalipas. Kaya nga, naparito ako para tanungin ka tungkol dito. Mahinahong sagot ni Zula, hindi ba sinabi sa iyo ng Verde Academy at Whale ang tungkol dito? Umiling si James at sinabing, hindi. Nang marinig ito, napaisip si Zula. Pagkaraan ng ilang sandali, huminga siya ng malalim at sinabing, ito ay isang mahabang kwento na nagmula sa malayong nakaraan. Nagsimulang ibahagi ni Zula ang kasaysayan ng Verde District at kung sino talaga siya. Ang kanyang tunay na pangalan ay Zula Kailokan, at siya ay nakababatang kapatid na babae ni Whale. Siya ay pinalaki sa Tempest House at kilala bilang isang prodigy. Noon, ang Verde District ay hindi kapani-pani walang magulo. Mayroong hindi mabilang na puwersa, at ang pinakamalakas ay tinawag na Immortal Sect. Pinamunuan din ng Immortal Sect ang maraming masasamang puwersa sa loob ng Verde District. Ang pinuno ng kanilang sekta ay isa rin sa pinakamalakas na magsasaka sa Verde District. Noong nakaraan, sumiklab ang labanan sa pagitan ng pinuno ng Immortal Sect at ng dating headmaster ng Verde Academy. Ang dating headmaster ng Verde Academy ay guro rin ni Lothar. Sa kasamaang palad, ang dating headmaster ng Verde Academy namatay sa labanan. Ang pinuno ng Immortal Sect, sa kabilang banda, ay nakaligtas. Gayunpaman, siya ay malubhang nasugatan. Ang Verde Academy ay masigla, at ang kanilang puot sa Immortal Sect ay lumalim. Upang maipaghiganti ang kanyang guro, pinag-isa ni Lothar ang mga kapangyarihan ng Verde Academy at kinubkob ang Immortal Sect. Nilipol nila ang Immortal Sect at maraming puwersa sa ilalim nila. Nakilahok din si Zula sa labanang iyon. Gayunpaman, nakatagpo niya ang pinuno ng Immortal Sect nang pumasok siya sa kanilang punong tanggapan at nalaman ang katotohanan. Bagamat pinamunuan ng Immortal Sect ang hindi mabilang na mga tiwaling sekta, ang kanilang kalikasan ay hindi masama. Sa katunayan, ang dahilan ng pagtanggap sa mga masasamang sekta at mga buhong na magsasaka na ito ay upang mas mapigil sila. Samantala, ang labanan sa pagitan ng pinuno ng Immortal Sect at ng dating headmaster ng Verde Academy ay walang kinalaman sa kani-kanilang mga sekta. Ito ay isang personal na bagay, isang labanan sa titulo ng pinakamalakas na magsasaka ng Verde District. Gayunpaman, winasak ng Verde Academy ang Immortal Sect sa ngalan ng paghihiganti. Alam ng pinuno ng Immortal Sect na malapit na ang kanyang oras. Nang makilala ko ang pinuno ng Immortal Sect sa huling pagkakataon, nasa bingit na siya ng kamatayan. Iniwan niya sa akin ang kanyang mga huling salita, na nagsasabing ang kasamaan ay hindi kailanman maaalis. Sinabi rin niya na ang pagsasama-sama sa kanila at pagpapanatili sa kanila sa ilalim ng kontrol ay isang mas mahusay na solusyon kaysa sa pagsisikap na lipulin sila. Hiniling niya sa akin na kunin ang Immortal Sect pagkatapos ng kanyang kamatayan at pigilan ang ilan sa mga tiwaling sekta sa loob ng Verde Academy. Ito ay isang mahirap na pagpipilian sa pagitan ng paggawa ng tama at ang Verde Academy. Sa huli, pinili kong gawin ang tama. Gayunpaman, tinawag akong traidor at pinatalsik sa Verde Academy. Pagkatapos ng insidenteng iyon, lihim kong nakipag-ugnayan sa mga inapo ng mga Nolipol na sekta at nilikha ang Malvade Sect. Sa buong mga taon na ito, pinapanatili ko ang malapit na pagbabantay sa kanila. May ibang taong magkakaisa sa kanila sa huli kung hindi ako. Magiging mas magulo pa sana ang sitwasyon. Tungkol sa matandang disipulo, nahuli siya ng isang tiwaling sekta habang nagsasanay. Iniligtas ko siya, ngunit naiinis siya sa pagtanggap ng tulong ko. Pinilit niya akong patayin dahil traidor ako. Sa huli, kailangan kong sabihin sa kanya ang totoo. Pagkatapos lamang niyang marinig ang lahat ay sa wakas ay inalis niya ang pag-iisip na patayin ako. Nakakalungkot, noong bumalik siya sa Verde Academy, binansagan din siyang traidor na nakikipagsabwatan sa akin. Napabuntong hininga si Zula. Zula ay maikling nagbahagi ng ilang detalye tungkol sa mga nakaraang kaganapan. Noon, ang matandang disipulo ng Tempest House ay inakusahan ng pakikipagsanib puwersa sa Malvade Sect. Bukod dito, nakipagsabwatan daw siya sa leader ng Malvade Sect. Galit na galit si Whale at pinawi ang lahat ng mga alagad na nagtangkang magmakaawa para sa buhay ng senior na disipulo.
Matapos malaman ang katotohanan, nagkatinginan si James at ang kanyang mga kasama. Nasabi ko na sa iyo ang lahat. Mangyaring bumalik ngayon. Pinaalis ni Zula ang kanyang mga bisita at mahinahong sinabi, kung gusto mong maglunsad ng pag-atake sa amin, ang Tarbetha sect ay hindi authorized. Hindi kami manggugulo, pero paninindigan namin ang sarili namin. Tumayo si James at ang iba pa, pinagsalikop ang kanilang mga kamay, at nagpaalam kay Zula. Ang grupo ay umalis sa Tarbetha sect at tumayo sa labas ng gate ng bundok. Tanong ni Winton, ano ngayon? Aatake ba tayo o hindi? Tumingin si Sachi kay James at sinabing, ikaw ang pinuno ng Tempest House, kaya dapat mong gawin ang huling desisyon. Napaisip si James at sinabing, bumalik muna tayo. Tanong ni Winton, paano natin ito iuulat? Nakangiting sabi ni James, report. Ako ang pinuno ng Tempest. Kanino ko kailangang isumbong? Pagkatapos magsalita, umalis si James pabalik sa Verde Academy. Sinundan siya ng mga kasama niya. Hindi nagtagal, bumalik sila sa Verde Academy. Ang lahat ay bumalik sa Tempest House upang magpahinga, samantalang si James ay nagtungo sa Verdette House. Marami siyang natutunan kay Zula ngunit hindi siya sigurado sa pagiging maaasahan ng mga ito. Kaya, gusto niyang i-verify sila kay Lothar. Gayunpaman, pagdating niya sa Verdette House, sinabi sa kanya na pumasok si Lothar sa pag-iisa. Ang taong bumati sa kanya ay ang Great Elder, Parthias. Sir Parthias. Ang Great Elder ng Verdette House ay isang walang katulad na powerhouse. Kaya naman, nanatiling magalang si James sa kanya. Welcome back, bahagyang tumango si Parthias. Nagtungo ang dalawa sa isang cabin na matatagpuan sa isang tahimik na lokasyon ng likod ng bundok. Nakatayo sa labas ng cabin, nagtanong si Parthias, bakit ka nakabalik kaagad? Kumusta ang iyong misyon na sirain ang Malvada sect? Ang Malvada sect ay palaging nasa ilalim ng pagbabantay ng Verde Academy. Sa makatuwid, alam ni Parthias ang lahat ng ginawa ni James kamakailan. Nag-aalinlangan na nagtanong si James, ang pinuno ba ng Malvada sect ay isang disipulo ng Tempest House? Hinaplos ni Parthias ang kanyang puting balbas. Inaasahan na niya na si James ang magbibigay ng topic. Bahagyang tumango siya at sinabing, oo, dati siyang disipulo ng Tempest House. Siya rin ang nakababatang kapatid ni Whale. Sa kasamaang palad, siya ay kinulam ng masasamang paraan at ipinagkanulo ang Verde Academy. Sumali siya sa Immortal Sect at kalaunan ay naging leader ng Malvada Sect. Matapos marinig ito, nakumbinsi si James na nagsasabi ng totoo si Zula. Hindi ko makumplito ang misyon na ito. Magpadala ng ibang tao para gawin ito. Tumayo si James at nagsimulang maglakad. Sumigaw si Parthias, mapangahas. Kabanata 4745. Dumagundong na parang kulog ang boses ni Parthias, na naging sanhi ng pag-ungol ni James. Ang tagal niyang naalala ang sarili. Lumingon si James at tumingin kay Parthias na nakatayo na. Malamig na sinabi ni Parthias, si Whale ay nagsumikap na gawin kang pinuno ng Tempest. Ngayong nakipag-ugnayan ka na sa Malvada sect, nabigla ka rin ba nila? Walang ipinakitang takot si James sa harap ng Great Elder ng Verdette House. Matapang niyang tinanong, walang dapat sisihin ang dating headmaster ng Verde Academy. Ngunit, ang mga powerhouse ng 5 houses ng Verde Academy ay nagkaisa upang sirain ang Immortal Sect. Sumagot si Parthias, alam ng lahat na masama ang Immortal Sect. Ang pinuno ng Immortal Sect ay nasugatan, at ito ang pinakamagandang oras para paksain sila. Matapos mawala ang pinakamalaking problema, mas madaling harapin ang mas maliliit na puwersa sa ilalim nila. Sumagot si James, ganun ba? Wala ba talagang makasariling motibo? Hindi ba para ipaghiganti ang dating punong guro ng Verde Academy? Kung gayon, ano ang pinagkaiba ng Verde Academy sa isang tiwaling sekta? Pinigilan ng Immortal Sect ang mga tiwaling sekta na ito, na kung saan pinipigilan silang gumawa ng anumang bagay ng labis. Kung wala sila, ang Verde District ay magiging ganap na kaguluhan. Sa pagharap sa pagtatanong ni James, nagalit si Parthias. Malamig siyang sumagot, bumalik ka sa Tempest House at pag-isipan mo ang iyong sarili. Kung hindi mo matukoy ang masama sa mabuti, wala kang karapatang maging pinuno ng Tempest.
Malamig na sabi ni James, I don't really care about the position. If not for my promise to Sir Whale, I wouldn't want to stay in the Verde Academy, which only preaches righteousness but does not practice it. Pagkatapos magsalita, nawala si James sa paningin. Bumalik siya sa Tempris House at pumasok sa isang manor. Dinampot niya ang tsaa sa mesa at nilagok ito. Then, he grumbled, I'm so pissed. Sina Waleria, Sachi, at Winton ay natipon sa manor. Napatingin sa kanya ang lahat ng may pagtataka. Curious na tanong ni Waleria, ano yun? Hindi ka ba pumunta para i-report ang sitwasyon? Huminga ng malalim si James para kumalma. Pagkatapos, sumagot siya, nabalitaan ko mula kay Parthias na si Zula ay talagang isang disipulo mula sa Tempris House, at siya ay kapatid ni Whale. Mukhang nagsasabi siya sa amin ng totoo. Gayunpaman, iginiit ni Parthias na si Zula ay natukso ng mga tiwaling sining at nakukulam. Tinangka ni Waleria na aliwin siya sa unang pagkakataon, at sinabing, kalimutan mo na ito. Hindi mo kailangang magalit dito. Nasa iba't ibang sitwasyon sila. Malinaw mo lang nakikita ang mga bagay dahil ikaw ay isang bystander. Mahirap talagang tukuyin kung ano ang tama sa kanilang mga posisyon. Sumang-ayon din si Sachi at sinabing, tama siya. Isipin mo na lang na may pumatay sa asawa mo. Hindi mo ba siya gustong ipaghiganti? So, hindi ba magiging kaaway mo ang taong pumatay sa kanya? Tumango si Winton at sinabing, walang sino man ang maaaring malinaw na tukuyin ang tama at mali. Lahat ay may iba't ibang kalagayan. Natahimik si James matapos marinig ang kanilang mga sinabi. Pinag-cruise ni Waleria ang kanyang mga paa at tinatamad na sinabi, sa isang edad kung saan ang lakas ay ang lahat, sino ba talaga ang nagmamalasakit sa tama at mali? Ang malakas ang nakakakuha ng huling say. Gayunpaman, pinakamahusay na gugulin mo ang iyong pagsisikap sa pag-iisip kung ano ang susunod na gagawin. Napaisip si James. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, mula sa pananaw ng isang bystander, samasang-ayon ako kay Zula. Kinailangan niyang pumili sa pagitan ng paggawa ng tama at ng kanyang sekta noon. Tempris House, gusto kong makabalik. Sa tingin ko hindi posible iyon. Ako din. Masyado kang walang muwang, James. Isang matandang disipulo ng Tempris House ang pinatay dahil lamang sa pinaghihinalaang nakikipagsabuatan siya kay Zula. Halos imposibleng ibalik siya rito. Tutol sina Sachi, Winton, at Waleria sa ideya. Kailangan kong subukang malaman. Ang pinakamasamang kinalabasan ay kailangan kong umalis sa Tempris House, walang pakialam na sabi ni James. Bagamat hindi sinabi ni Whale sa kanya ang mga detalye ng insidente, tiyak na pinagsisihan niya ito sa mga nakaraang taon. Tiwala si James na susuportahan ni Whale ang kanyang desisyon. Do as you please. I'll be heading into seclusion. Nag-iwan ng ilang salita si Waleria at nawala sa manor. Sa susunod na sandali, bumalik siya sa sarili niyang espiritual na bundok. Pagkatapos, nag-set up siya ng time formation at nagsimulang mag-cultivate. Kabanata 4746. Hindi kailanman gustong makialam ni James sa mga ganitong bagay na walang kabuluhan. Gayunpaman, ipinagkatiwala sa kanya ni Whale ang Tempris House. Dati, nagpakita rin siya ng matinding kabaitan. Dahil si Zula ay isang alagad mula sa Tempris House, gusto ni James na bumalik siya sa bahay. Buo ang kanyang paniniwala na susuportahan din ni Whale ang kanyang desisyon. Tinanggap pa ni Whale si Sachi, na may demonic energy. Paano niya natitiis ang kapatid niyang nakatira sa labas? Tumayo si Winton at sinabing, you can deal with this alone. Ayokong makialam. Magbubungkal din ako. Pahiram sa akin ng Boundless Rock. Gusto kong gamitin ito sandali. Pagkatapos magsalita ay umalis na si Winton nang hindi hinintay ang pagsang-ayon ni James. Si Sachi na lang ang natira. Ngumiti siya ng gusto at sinabing, dahil gusto mong bumalik siya sa Tempris House, sasamahan kita. Sige. Tumango si James. Pagkatapos, umalis sila sa Tempris House. Inihagis ni James ang Blythe Omniscience at nakarating kaagad sa Tarbathus Sect. Nakatayo sa labas ng gate ng bundok, sumigaw si James, ako ito, James Caden. Bumisita akong muli. Swoosh!
Isang pulang sinag ng liwanag ang bumaba mula sa langit at nagpakita sa isang nakakabighaning babae na may pulang damit. She looked at James and said lightly, "Anong ginagawa mo dito?" Nakangiting sabi ni James, "Ganito ba ang pakikitungo ng Torbatha sect sa mga bisita nila? Dapat imbitahan mo ako sa loob." Putol lang sa paghabol. Naiinip na si Zula. Gusto niyang iwasang makipag-ugnayan sa mga miyembro ng Verde Academy, lalo na sa mga taga-Tempris House. Agad na dumiretso si James sa punto, sinabing, "Pagkabalik ko, napatunayan kong isa kang ang disipulo ng Tempris House. Bilang pinuno ng Tempris, naparito ako upang salubungin ka sa pag-uwi." Haha. Humagalpak ng tawa si Zula, napatingin siya kay James na parang clown. "Anong sinabi mo? Nandito ka para i-welcome ako pabalik sa Tempris House?" Seryosong sagot ni James, "Tama. Kahit na bakit ka umalis sa Tempris House, ibabalik kita." Muling tumawa si Zula at ngumisi, "Nakakatawa ka. Ayoko nang bumalik sa Tempris House. Kahit gusto ko, maibabalik mo ba talaga ako? You're the House of Tempris, but you don't have the final say in the Verde Academy." Tiniyak siya ni James, nang hilingin sa akin ni Will na pumalit bilang pinuno ng Tempris, ang ibang mga bahay ay tumutol dito. Sa huli, ako pa rin ang naging pinuno ng Tempris. Nawala ang ngiti sa mukha ni Zula, at mataimtim niyang tiningnan si James. Naisip niya sa sarili, bumalik sa Tempris House. Pinangarap ko na ito noon pa. Ngunit wala nang babalikan pagkatapos kong magdesisyong umalis. Para sa kanila, ako ay isang tiwaling magsasaka at pinuno ng Malvada sect. Hindi na ako papayagan ng Verde Academy na bumalik. Masasabi ni James sa pag-aalinlangan ni Zula na talagang gusto niyang bumalik sa Tempris House. Ipinagpatuloy niya ang pagsasabing, "Ang iyong intensyon ay tuparin ang hiling ng mga pinuno ng Immortal Sect. Itinatag mo ang Malvada sect upang mas mapigil ang mga powerhouse sa Verde District na naglilinang ng mga tiwaling sining." Kabanata 4747. Hindi mo ba napagtanto na sa ibabaw, pinipigilan mo ang mga powerhouse na ito bilang pinuno ng Malvada sect? Gayunpaman, ang mga powerhouse ng iyong sekta ay lihim na pumapatay ng hindi mabilang na mga buhay na nilalang. Bilang pinuno ng Malvada sect, ikaw ay nahawahan na may makapangyarihang karma. Ang pagbabalik sa Tempris House ang tanging paraan mo. Walang magawa si Zula at sinabing, "Ang pagbabalik sa Tempris House ay mas madaling sabihin kaysa gawin." Tiniyak siya ni James, "Hanggat gusto mong bumalik, gagawin ko ito." Kung tungkol sa Malvada sect, sumasang-ayon ako na ang katarungan at kasamaan ay palaging magkakasama. Ang bawat tao'y may dalawang panig sa kanila. Masasamang pag-iisip. Ganoon din sa isang tiwaling magsasaka. Sigurado akong makakabalik sila sa tamang landas na may kaunting patnubay. Iyon mismo ang tungkol sa Verde Academy. Nang makitang sincere si James, huminga ng malalim si Zula at sinabing, "Sige. I'll come back with you." Noon pa man ay pinangarap ni Zula na bumalik sa Tempris House at darating ang kanyang kapatid na lalaki upang salubungin siya ng bukas ang mga kamay. Gusto niyang suportahan nito ang kanyang mga aksyon. Gayunpaman, hindi sumang-ayon sa kanya ang Verde Academy o Whale. Tumingin siya kay James at sinabing, "Bumabalik lang ako dahil sa iyo. Kung pahirapan ako ng mga matatandang iyon, hindi ako magkokompromiso. Bumalik muna tayo." Matapos matagumpay na makumbinsi si Zula, dinala siya ni James pabalik sa Verde Academy. Ang mga powerhouse mula sa 5 bahay ng Verde Academy ay nagtipon sa pangunahing bulwagan na may layuning pumatay. Lahat sila ay inilabas ang kanilang mga armas. Dahil nasa pag-iisa si Lothar, pansamantalang namamahala si Parthias sa Verde Academy. Umupo si Parthias sa pinakamataas na upuan, nakatingin kay James at Zula sa loob ng main hall. Malamig siyang sumigaw, "Naiintindihan mo ba ang ginagawa mo, James?" Kumpiyansa na itinaas ni James ang kanyang ulo at sumagot, "Oo." Si Zula ay dating alagad ng Tempris House. Ibinalik ko na siya sa bahay. Siya ang leader ng Malvada sect. Sa paglipas ng mga taon, hindi mabilang na mga alagad ng Verde Academy ang namatay sa kamay ng Malvada sect. Dahil ang demonyong ito ay dumating sa Verde Academy, aalisin natin ang isang salot para sa Verde District.
Marami sa mga powerhouse ng Verde Academy ang nagpahayag ng kanilang mga opinyon, na nagmumungkahi na patayin si Zula. Sa tingin mo natatakot ako sa inyo? Nagalit si Zula sa kanila at nagpakawala ng nakakatakot na aura. Swoosh! Ang daan-daang powerhouse sa main hall ay humawak sa kanilang mga armas. Tumigil ka na. Humakbang si James at pinakilos ang kanyang Verde Power. Ang mga powerhouse sa pangunahing bulwagan ay natigilan, at walang nang ahas na kumilos. Nilingaw ni James ang pag-alit na si Zula at sinabing, dinala kita rito para resolbahin ang hindi pagkakaunawaan, hindi para makipag-away. Nang marinig ito ni Zula ay naghiwa-hiwalay ang kanyang aura. Tumingin si James kay Parthia sa pinakamataas na upuan at sinabing, ang mga tuntunin ng Verde Academy ay nagsasaad na ang isa na napunta sa maling landas ay pinahihintulutang sumali hanggat ang isa ay lumiliko sa isang bagong dahon. Matigas na sinabi ni Parthias, nalalapat ito sa lahat maliban sa kanya. Sinabi ni James, ni hindi nililinang ni Zula ang mga corrupt na sining. Sumali lang siya sa Immortal Sect para sa kapakanan ng Verde District. Kanilang mga pakpak upang mas mapigil sila. Umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa buong bulwagan. Haha! Tumawa si Parthias. Pagkatapos, nabigo niyang sinabi, James, napakalaki ng tiwala ni Whale sa iyo, sa pag-aakalang maiiba mo ang tama sa mali. Ngunit nabigla ka sa mga salita ng demonyong iyon. Kabanata 4748. Sa mga mata ng mga powerhouse ng Verde Academy, si Zula ay isang tiwaling magsasaka, at si James ay nakukulam. Ayoko nang bumalik sa Tempest House. Nadurog ang puso ni Zula sa naging reaksyon nila. Sa halip na bumalik sa Tempest House, ang mamuhay ng comfortable at maaliwalas sa Tabitha Sect ay mas mabuting pagpipilian. Gayunpaman, hinawakan siya ni James at pinigilan siyang umalis. Pagkatapos, sinabi niya, at paano kung ipilit kong ibalik siya sa Tempest House? Malamig na sinabi ni Parthias, magmulat ka, James. Kung pipilitin mo, tanggapin mo ang kanyang karma. Siya ay naging pinuno ng Malvada Sect sa maraming taon. Halaga ng karma. Kung tatanggapin mo ito sa ngalan niya, papayagan ko siyang bumalik sa Tempest House. Desididong sinabi ni James, gagawin ko. Dali-dali siyang pinigilan ni Zula, wag na James. Batid niya ang napakalaking karma na dala niya. Bilang pinuno ng Malvada Sect, kinailangan niyang tiisin ang isang tiyak na halaga ng karma kapag ang kanyang mga disipulo ay kumitil sa buhay ng iba. Gayunpaman, naramdaman niya na ito ay dahil hindi niya mapangasiwaan ang mga ito ng maayos. Kahit na ang bawat oras ay magdadala lamang ng isang maliit na halaga ng karma, ito ay naipon sa paglipas ng panahon. Bukod dito, dinala din niya ang karma ng Immortal Sect. Ang Verde Academy at Immortal Sect ay magkaaway, at ang karma na kasangkot ay napakalakas. Gayunpaman, isang malakas na puwersa ang lumitaw nang matapos magsalita si James. Ito ay ang karma power na kung saan Zula ay kontaminado sa buong taon. Hindi naapektuhan ng karma power si Zula dahil kaya niya itong sugpuin gamit ang kanyang makapangyarihang cultivation base. Gayunpaman, ang cultivation rank ni James ay mas mababa kaysa sa kanya. Hindi napigilan ng karma power, si James ay natatakpan ng mga pinsala. Pinagmasdan ng mga powerhouse si James na napapalibutan ng karma sa pagkabigla. Sinisira ng karma power ang kanyang katawan, landas, at mismong pag-iral. Mula ngayon, si Zula ay opisyal ng alagad ng Tempest House. Hindi ako magpipigil kung sino man ang maglalakas loob na tumutol sa kanyang pagpunta rito. Matapos mag-iwan ng pananakot ni James ay mabilis niyang hinawakan si Zula at umalis. Sa susunod na sandali, lumitaw sila sa pangunahing bundok ng Tempest House. Naramdaman agad ng mga kasamahan ni James ang nakakatakot na karma power sa kanyang pagbabalik. Si Whale Rhea ang unang nagpakita. Napatingin siya sa karma power na nakapalibot kay James at napaatras ng ilang hakbang. Tinitigan niya si James at sinabing, "What the hell happened? Why are you surrounded by such potent karma power? I don't have time to talk. I need to head into seclusion immediately." Nag-iwan ng ilang salita si James at nagmamadaling umalis. Naiwan ang lahat na nakatingin sa isa't isa na naguguluhan. Sa huli, ang kanilang mga tingin ay napako kay Zula.
Nag-aalala si Zula habang ipinapaliwanag niya ang lahat. Agad na nagbuntong hininga si Wailia, reckless. Masyadong pinahahalagahan ng brat na iyon ang kanyang sarili. Bilang isang cultivator, dapat ay alam niyang mabuti kung ano ang karma. Walang powerhouse sa 9 district ng Endlos ang gustong mahawa ng nakakatakot na karma power. Lahat ay maiiwasan ito sa lahat ng halaga. Hindi niya sinang-ayunan ang ginawa ni James. Sabi ni Winton, maghintay na lang tayo. Baka kaya niyang i-neutralize ang karma power. Galit na sinabi ni Wailia, I-neutralize ang aking puwet. Ito ay karma power na naipon sa katawan ng isang powerhouse sa quasi-chaos rank sa hindi mabilang na taon na pinag-uusapan natin. Sa kanyang cultivation rank, paano niya ito ine-neutralize? Kabanata 4749. Bagamat galit si Wailia sa walang ingat na pag-uugali ni James, nag-aalala siya sa kaligtasan nito at tumingin sa direksyon kung saan nagpunta si James para magtanim. Kasabay nito, ang mga powerhouse ng Verde Academy ay natipon pa rin sa loob ng kanilang pangunahing bulwagan. Ang top-tier houses head ay humakbang pasulong at nagsabi, ano ang dapat nating gawin ngayon, Sir Parthias? Talaga bang pinahihintulutan natin si Zula na bumalik sa Tempris House? Duda ako na bumalik siya na may mabuting hangarin. Nag-aalala ako na hindi magtatagal ang kapayapaan ng Verde Academy. Mahaba. Ang top-tier house ay hindi kapani-paniwalang ambisyoso. Sa wakas ay pinahina na nila ang pinakamalakas sa 5 bahay, ang Tempris House. Gayunpaman, unti-unting nanembalik ang lakas ng Tempris House, at ang pinuno ng top-tier house ay nababalisa. Hinaplos ni Parthias ang kanyang puting balbas at sinabing, dahil dinala ni James ang karma ni Zula, tapos na ang bagay na ito. Mula ngayon, hindi na siya ang pinuno ng Malvada sect kundi ang Zula mula sa Tempris House. Pagkatapos magtapos, umalis si Parthias sa pangunahing bulwagan. Samantala, nakahanap si James ng isang tahimik na lugar sa likod ng bundok ng Tempris House at nag-set up ng isang pormasayon upang maiwasan ang paglabas ng karma power. Tapos, gumawa din siya ng time formation. Ang karma power ay makapangyarihan at pinamamahalaang tumagos sa kanyang pormasayon. Ang karma power ay kumalat at nagtipon sa itaas ng Tempris House upang bumuo ng mga itim na ulap. Unti-unting tinakpan ng mga itim na ulap ang buong kalangitan, na nagdulot ng gulat sa mga disipulo. Anong nangyayari sa Tempris House? Iyan ay napakalaking halaga ng karma power. Dapat akong lumayo. Kung ako ay mahawa ng kahit kaunting karma power na iyon, mapapawi ako sa buhay. Marami sa mga nagsasaka ng Tempris houses ang mabilis na umalis sa ibang mga bahay at nagmamasid mula sa malayo. Sa loob ng pormasayon, nakaupo si James sa isang lotus position sa lupa. Isang malaking halaga ng karma power ang pumulibot sa kanyang katawan at natipon sa isang itim na ambon. Pinasok nila ang kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang mga pores at nagsimulang mabilis na sirain ang kanyang katawan. Puno ng mga sugat ang katawan ni James at basang-basa sa dugo. Inactivate niya ang The Answers, isang misteryosong secret art na nakuha niya na nagbigay daan sa kanya na i-neutralize ang karma power. Sa kabila ng paglinang sa daan ng karma at pagkakaroon ng Kat-Anji tanging lihim na sining, mahirap pa ring i-offset ang karmahang kapangyarihan. Dahil hindi ko ito ma-neutralize, kailangan kong i-absorb ito upang mapahusay ang aking pisikal na katawan. Pumasok si James sa Terra Acme rank, at ang kanyang pisikal na lakas ay maaaring mapabuti muli. Susunod, kinailangan niyang sugpuin ang karma power at pigilan ito na sirain ang kanyang katawan at kaluluwa. Pagkatapos, sa ilang sandali, maaari niyang dahan-daang pinuhin ang karma power sa loob niya. Lumipas ang oras ng hindi mahahalata. 10,000 panahon ang lumipas sa isang kisap mata. Samantala, si James ay gumugol ng mas maraming oras sa paglilinang habang nasa loob ng pagbuo ng oras. Ang Tempris House ay nababalot ng makapangyarihang karma power sa nakalipas na 10,000 panahon. Sa simula, ang mga alagad ay natakot. Gayunpaman, natuklasan nila na ang karma power ay mahusay na kontrolado. Malapit man sila sa sinasaka ni James, hindi sila mahawa. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Sa nakalipas na 10,000 panahon, si Sochi, Winton, at ang iba pa ay nagpalitan ng paglilinang sa Boundless Rock.
Matagumpay na nakapasok si Whiten sa Kylum Boundless rank. Samantala, mabilis na umunlad si Sochi pagkatapos na maibalik ang kanyang Dobro Eyes, at naabot din niya ang Kylum Boundless rank. Para kay Whalea, hindi pa siya nakapasok sa Chaos rank. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay bumuti ng malaki. Kabanata 4750. Habang nagsasanay si James sa pagbuo ng oras, lumipas ang 10,000 panahon sa labas ng mundo. Nakuha ni James ang Karma Power sa mga mahabang taon na ito at naabot ang Terra Boundless rank. Kasabay nito, ginamit din niya ang Tenfold Realms Transcendent Sutra upang linangin. Ang kanyang mga tagumpay sa Terra Boundless rank ay umabot sa isang nakakatakot na antas. Ang Karma Power na tumakip sa langit ng Tempest House ay nagkalat din. Nakaupo si James sa isang lotus na posisyon sa isang tahimik na lokasyon ng likod ng bundok. Nakapikit ang kanyang mga mata, at isang nakakatakot na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, at ilang mahiwagang eksena ang bumungad sa kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim, dahan-daang tumayo, at nag-inat ng katawan, crack, kriek, basag. Ang kanyang mga buto ay bumagsak habang siya ay nag-inat. Bumulong si James, napabuti ko ng gusto ang aking pisikal na lakas pagkatapos na pinuhin ang Karma Power. Gamit ang Tenfold Realms Transcendent Sutra, nakapasok ako sa Terra Boundless rank. I wonder kung kaya kong talunin ang isang tao sa Kylum Boundless rank. I should have a chance, right? At saka, napabuti ko rin ang bloodline power ko sa blood mantra hanggang sa limitasyon nito. Para patuloy na umunlad, kailangan kong pumasok sa Kylum Acme rank. Hindi sigurado si James kung gaano kalakas ang kanyang pisikal na katawan ngayon. Samantala, si Whalea ay nasa loob ng isang manor sa likod ng bundok. Umupo siya sa isang tamba-tamba at masayang ngumunguya ng ilang mga mani. Noong una, nag-aalala siya kay James. Gayunpaman, unti-unti siyang na-relax matapos makita na ang Karma Power sa lugar ay hamina at nagkawatak-watak. Ang Hazif District's 9 Districts Conference ay malapit nang magsimula. Bakit hindi pa umaalis si James sa pag-iisa? Kung hindi siya lalabas kaagad, ako mismo ang hahanapin sa akin. Lumingon si Whalea kay Sochi, natulala, at sinabing, paano kung hahanapin natin siya at kalagkarin siya sa Hazif District? Umiling si Sochi at sinabing, I'm not doing it. You go ahead. I'm so bored. I want to head to the Hazif District right away. Tumingin si Whalea sa langit at bumantong hininga. Swoosh! Sa sandaling iyon, isang sinag ng liwanag ang bumagsak sa lupa at naging isang lalaking nakasuot ng itim na damit. Nang makita si James, tumalon si Whalea mula sa kanyang upuan at agad na lumapit sa kanya. She scanned him up and down at sinabing, I don't sense any karma power coming from you. Impressive. I can't believe you really neutralized it. Lumapit si James sa rocking chair at umupo. Pagkatapos, nagtanong siya, narinig ko ang pakikipag-usap mo tungkol sa gustong pumunta sa Hazif District. Ano ang gusto mong gawin doon? Nakangiting sabi ni Whalea, ang pinuno ng Hazif District, na siya ring pinakamalakas na magsasaka ng Endlos, si Jagan Hafford, ay malapit ng magdaos ng isang engranding komperensya. Inimbitahan niya ang mga powerhouse ng 9 district sa Hazif District para dumalo. Malaki na ako mas malakas at sabik akong lumaban. Gusto kong talunin ang lahat ng iba pang powerhouse sa conference. You're out of seclusion. Isang boses ang umalangaw-ngaw. Napatingin si James at nakita niya ang isang babaeng naka-red dress na papalapit sa kanya. Ilang hakbang pa lang ay humarap na ito sa kanya. Si Zula ay may payat na figure at hindi kapani-pani walang maganda. Napatitig siya kay James. Sa nakalipas na 10,000 panahon, palagi siyang nag-aalala kay James dahil alam niya kung gaano kalakas ang karma power. Bahagyang tumango si James at sumagot, "Yip." Magsasalita na sana si Zula, pero biglang sumulpot si Winton. Kabanata 4751. James, hinihintay kita. Nakapasok na ako sa Kylum Boundless rank, at naniniwala akong makakalaban ko ang sinumang Kylum Boundless rank cultivator. Tumanggi akong tanggapin ang pagkatalo ko sa nakaraang laban natin. Dahil wala ka sa pag-iisa. Mag-rematch tayo.
Hinamon ni Winton si James nang lumitaw siya. Oo naman. Agad na tumayo si James. He wanted to test his power. It would be great if he could have a practice partner. Magduel tayo sa Tempris Arena. Pagkatapos, nawala si James at nagpakita sa arena ng Tempris House. Sinundan ni Winton si James. Samantala, lumitaw sina Walia, Sachi, Zula, at iba pang powerhouse sa mga audience seat sa labas ng platform. May mga alagad na nakikipag-sparring sa entablado. Nang magpakita sina James at Winton, agad na tumabi ang mga disipulo, pinalaya ang plataporma. Sir James at Mr. Winton po. Si Mr. Winton ay pumasok sa Kylum Boundless rank matagal na ang nakalipas. I've been in the Tempris house for thousands of epochs but have yet to see Mr. Winton fight. I finally have the chance to see it. Tuwang-tuwa ang dalawang alagad. Kasabay nito ang pagpapakalat ng balita. Bilisan mo. Si Sir James ay wala sa pag-iisa. Siya ay nasa arena, at magkakaroon siya ng tunggalian kay Mr. Winton. Talaga. Let's go and have a look. Let's see kung gaano kalakas ang ulo ng bahay natin. Sa isang iglap, alam ng lahat sa Tempris House ang tungkol sa tunggalian. Sabay-sabay, maraming alagad ng Tempris House ang nagpakita sa labas ng entablado. Puno ng tao ang audience seat. Para naman sa mga hindi makakuha ng upuan, nakatanaw sila sa malayo. Nakatayo si Winton sa entablado, nakasuot ng puti. Ang graceful niyang tingnan. Sa likod ng kanyang mga kamay, may kumpiyansa at mahinahon, sinabi niya, James, nagtrabaho ako ng walang pagod sa loob ng 10,000 panahon. Mag-ingat ka. Matatalo kita sa pagkakataong ito. Nonchalantly, James said, I'm only in the Terra Boundless rank. Defeating me is nothing to be proud of. At saka, tiwala ka ba talaga na kaya mo yan? Napangiti siya. Ang ginawa lang ni Winton ay nag-cultivate sa Boundless Rock, na nagpapataas ng bilis ng kanyang cultivation. Gayunpaman, gamit ang Tenfold Realms Transcendent Sutra, mas pinabilis ang paglilinang ni James. Maaari kang magsimula. Nag-gesture si James. Pagkatapos, humarap si Winton kay James. Si Winton ay nasa Kylum Boundless rank. Ang spatial fluctuation na nilikha ng kanyang paglipat ay napakahina. Isang maliit na ripple lang ang naramdaman ni James bago nakita si Winton. Nang magmaterialize si Winton sa harap ni James, naikuyom niya ang kamao niya at sinuntok si James. Tumayo si James sa parehong lugar at hinayaan siyang salakayin siya ni Winton. Boom! Ang nakakatakot na kapangyarihan ay dumapo kay James. Bagamat hindi siya nasugatan, pumutok ang kawalan sa likod niya. Kumalat ang bitik na parang sapot ng gagamba. 1/3. Nang maabot ng crack ang gilid ng platform, inayos ito ng lakas ng formation. Pakiramdam ni Winton ay parang nataman siya ng matigas na bagay, at namanhid ang kanyang kamao. Hindi niya maiwasang mapa-atras. Samantala, nanatili pa rin si James na may kalmadong ekspresyon. Inabot niya ang kanyang kamay, tinapik niya ang kanyang dibdib at ngumiti. Yan lang ba ang meron ka? Masyado kang mahina. Mahina. Nang marinig iyon, gusto ni Winton na dumura ng dugo. Siya ay nasa Kylum Boundless rank. Paano siya matatawag ni James na mahina? Kahit na hindi inipon ni Winton ang kanyang buong lakas, kakaunti lamang ang mga tao sa Verde District na kayang tanggapin ang suntok na ito. Hindi siya mahina. Masyadong malakas si James. Nahirapan si Winton na paniwalaan na ang katawan ni James ay naging napakalakas. Kabanata 4752. Kahit na hindi ginamit ang kanyang buong lakas, ang suntok ni Winton ay itinuring na halos walang talo sa Verde District. Ngayon, hindi lamang nakayanan ni James ang pag-atake ni Winton gamit ang kanyang pisikal na katawan, ngunit ginawa rin niyang madapa si Winton pabalik. Kaagad, nag-apoy ang ekspresyon ni Winton, at lumakas ang kanyang aura. Great, let's see kung kakayanin mo pa ang isang galaw. Inatake ulit ni Winton si James. Nakatayo si James sa parehong lugar. Sa isang iglap, napalibutan siya ng mga anino na nagdulot sa kanya ng hindi mabilang na suntok. Kahit na ang kanyang katawan ay napakalakas at malakas, hindi niya nakayanan ang pag-atake ni Winton. Hindi nagtagal, ilang bitik ang lumitaw sa kanyang katawan, at tumulo ang dugo.
Ginamit ni James ang Path Energy para pagalingin ang kanyang mga sugat. Kasabay nito, pinaganya niya ang Thousand Paths Holy Body. Ang Greater Paths ay lumabas sa kanyang katawan. Sa proteksyon ng Thousand Paths Holy Body, pinayagan niya si Winton na salakayin siya. Hindi na napinsala ng mga pag-atake ni Winton si James. Patuloy na ginamit ni Winton ang kanyang lakas hanggang sa tuluyan na niyang gamitin ang kanyang buong lakas. Nakuha niya ang kanyang pisikal na kapangyarihan at path energy sa kanyang mga kamao. Tapos, binasag niya si James. Sinira ng kanyang pag-atake ang banal na katawan ng Thousand Paths ni James. Napaatras si James. Sa puntong ito ng labanan, nawalan ng tiwala si Winton. Bagamat hindi siya gumamit ng anumang armas o supernatural signature skills, kailangan niyang aminin na hindi siya ang kapareha ni James. Huminto siya at nagtanong, paano ka nagtanim? Bakit napakalakas ng katawan mo? Ngumiti si James at sinabing, I cultivated as usual. Let's stop the duel. I'm not your match. Nalungkot si Winton. Ang pagkatalo kay James ng 2 beses ay nagpahirap sa kanya. Matapos matalo sa nakaraang labanan, naniniwala siyang kaya niyang talunin si James basta't makapasok siya sa Kylum Boundless rank at magpatuloy sa paglilinang. Ngayon, kahit na inipon niya ang lahat ng kanyang lakas, maaari lamang niyang masira ang pisikal na katawan ni James. Bukod dito, hindi gumamit si James ng anumang path energy sa panahon ng tunggalian. Ginamit lamang ni James ang Greater Paths, na isang nakatagong kapangyarihan sa kanyang katawan at isinasaalang-alang ang kanyang pisikal na kapangyarihan. Sa labas ng plataporma, si Wailria ay nanunood ng laban ng may interes. Alam niya kung gaano kalakas si Winton. Nang makita niyang masisira lang ni Winton ang proteksyon ni James pagkatapos gamitin ang lahat ng lakas nito, nagkaroon siya ng gana na makipag-duel kay James. Swoosh! Ang kanyang katawan ay kumislap at lumitaw sa platform. Anong ginagawa mo dito? Nang makita si Wailria, masama ang pakiramdam ni James at umatras. Sa kanyang mga braso sa likod, mayabang na sinabi ni Wailria, nakikita kong naglilinang ka sa nakalipas na 10,000 panahon. Nandito ako upang suriin ang iyong lakas. Hindi ako lalaban sa iyo. Pakiramdam ni James ay hindi siya ang kapareha ni Wailria. Gaano man siya kumpiyansa sa kanyang lakas, hindi siya nang ahas na lumaban sa isang powerhouse na muntik nang makapasok sa Chaos rank. Nakita ng maraming alagad ang nangyayari sa labas ng entablado. Natulala silang lahat sa kakayahan ni James. Paano siya malakas? Balita ko hindi siya masyadong malakas noong una siyang pumasok sa Tempris House. Matatalo lang niya si Winona ng Verdette House. Ngayon, napakalakas niya na kahit si Sir Winton ng Kylum Boundless rank ay masisira lang ang kanyang proteksyon pagkatapos gamitin ang lahat ng kanyang lakas. Maraming alagad ang nagsimulang magsalita sa labas ng plataporma. Si James, na nasa plataporma, ay ayaw makipaglaban kay Wailria. Tumalikod na siya para umalis. Sa sandaling lumingon siya, nagmaterialize si Wailria sa kanyang harapan, ang mga kamay nito ay damapo sa kanyang katawan. Hindi handa si James sa pag-atake ni Wailria. Lumipad ang kanyang katawan bago bumagsak sa lupa. Agad na lumitaw ang isang bitik sa lupa at ang walang laman. Gayunpaman, ang bitik ay naibalik kaagad ng pagbuo. Nang makitang wala na siyang lugar doon, nagmamadaling umalis si Winton sa entablado. Hindi natin magagamit ang buong lakas natin dito. Bakit hindi tayo pumunta sa Endless Void para sa isang tunggalian? Pagtingin kay James, ngumiti si Wailria. Bumangon mula sa lupa, malungkot na sinabi ni James, ayokong lumaban sa iyo. Wala kang pagpipilian. Ang lakas na ipinakita ni James ay nagpasiklab sa ambisyon at pagkamausisa ni Wailria. Nais niyang makita kung gaano kalakas si James pagkatapos magnilay sa pag-iisa sa loob ng 10,000 panahon. Wala kang talo sa buong Siyam na distrito. Hindi ako ang kapareha mo. Please let me go, pakiusap ni James. Napaka-boring mo. Mula nang magmakaawa si James, hindi na siya itinulak ni Wailria. Ang mga alagad na nanunood sa eksena mula sa labas ng entablado ay lalong nasasabik. Gusto nilang makita ang lakas ni Wailria kaysa kay Winton dahil siya ay isang elder ng Tempris House at pinuno ng sekta ng Thea Sect. Pinabayaan ni Wailria si James pansamantala.
Nawala si James sa plataporma at nagpakita sa manor sa likod ng tuktok. Nang lumitaw siya, sinundan siya ng ibang mga tao. Tumingin si Winton kay James at sinabing, kakaiba ka. Mahirap paniwalaan na nasa Terra Boundless rank ka lang. Tumawa si James. Sabi ni Waleria, bilasan natin sa Hazef District. Halos lahat ng powerhouse ng Endless 9 Districts ay dadalo sa darating na Hazef Gathering. Ito ay isang beses sa buhay na okasyon. Hindi na kailangang magmadali. Kinaweyan ni James ang kanyang kamay at sinabing, kagagaling ko lang sa pag-iisa. Gusto kong magpahinga saglit. Ayokong bumiyahe. Sige. Ito ay nangyayari sa isang panahon pa rin. Maaari kang magpahinga ng ilang libong taon. Pag-usapan natin ito pagkatapos. Si Waleria ay nakikiramay kay James. Samantala, ang titig ni Sochi ay nakatuon kay James. May gusto siyang sabihin. Pagtingin sa kanya, nagtanong si James, anong problema? May sasabihin ka ba? Sumagot si Sochi, gusto kong pumunta sa Aeternus District. Napakaraming taon na ang lumipas. Gusto kong bawiin ang pag-aari ko. Sabi mo tutulungan mo ako. Pupunta sa Aeternus District para makipaglaban. Sasama din ako. Agad na natuwa si Waleria. Alam niya ang background ni Sochi at ang bigat na dinadala ni Sochi. Nang marinig iyon, naging interesado rin si James. Siya nga pala, bawat distrito ng siyam na distrito ng Endless ay may sagradong balumbon. Alam mo ba ang tungkol sa sagradong balumbon ng Aeternus District? Tumingin si James kay Sochi at nagtanong. Di ba binigay ko sa'yo? Nataranta si Sochi. Ibinigay na niya kay James ang sagradong balumbon ng Aeternus District. Bakit si James ang nagtanong nito? Ha! Natigilan si James. Tinanong niya, ang Aeternus Mantra ay ang sagradong balumbon. Oo, tumango si Sochi. Ang sama ko. Napahiya si James nang sabihin niyang, matagal mo nang ibinigay sa akin ang sagradong balumbon, ngunit hindi ko ito binasa. Kung alam ko lang na ito ang sagradong balumbon, binasa ko ito kaagad. Hayaan mo akong makita. Interesado si Waleria. Humarap siya kay James at hiningi ang sagradong balumbon. Kinuha ni James ang Aeternus Mantra mula sa kalawakan at inihagis ito sa Waleria. Dito, willing siyang iabot kay Waleria dahil alam niyang hindi niya ito maiintindihan. Tuwang-tuwa, kinuha ni Waleria ang Aeternus Mantra at binasa ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita niyang boring ito at ibinalik ito kay James bago sinabing, hindi ko maintindihan. Hindi tiningnan ni James ang sagradong balumbon. Sa halip, inilagay niya ito at sinabing, punta tayo sa Aeternus District. Pagkatapos malutas ni Sochi ang kanyang sama ng loob sa Aeternus District, pupunta tayo sa Hazef District. Pagkatapos, tumingin siya sa mga powerhouse sa main hall at nagtanong, Winton, Zula, pupunta ba kayong dalawa? Siyempre, sagot ni Winton. Sumagot din si Zula, wala akong gagawin sa Tempest House. Ang paglabas ay makapagpapalakas ng aking isipan. Marahil ay maaari kong maunawaan ang isang bagay at makapasok sa Chaos Rank. Kabanata 4754. Lahat ay handang pumunta sa Aeternus District. Lalo na si Waleria. Gusto niyang pumunta doon kaagad. Gayunpaman, si James ay gumugol ng mahabang panahon sa paglilinang sa pag-iisa. Hindi niya alam ang kasalukuyang sitwasyon ng Tempest House. Hindi siya isang kwalipikadong pinuno ng bahay. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa sitwasyon ng Tempest House. Matapos maabyutin ang mga kasalukuyang kaganapan, nakaramdam siya ng kasiyahan. Ngayon, hindi na ang Tempest House ang pinakamahina sa 5 bahay. Maaari pa nga itong ituring na pinakamakapangyarihang bahay. Karamihan ay may utang kina Waleria at Zula, na nasa quasi-chaos rank, pati na rin kina Winton at Sochi, na nasa Kylum Boundless rank. Sa nakalipas na 10,000 panahon, ang Tempest House ay nag-recruit ng maraming powerhouse. Bukod dito, ang Tempest House ay may James, hindi banggitin si Whale, na kasalukuyang nasa labas para sa pagtatanim. Sa kanilang lahat, ang Tempest House ang pinakamatibay sa 5 bahay. Kahit ang Verdette House ay hindi maihahambing sa kanila. Kahit na ang Verdette House ay may 2 powerhouse sa quasi-chaos rank, ang Tempest House ay may 3. Hindi masama. Nakangiting sinabi ni James, kung babalik si Whale ngayon,
pwede kong isumbong sa kanya ang tungkol sa Tempest House. Bago tayo umalis papuntang Aeternis District, kailangan kong ibigay ang mga gawain ng akademya. Sige, tumango si Sachi. Kasabay nito, sa likod ng isang espiritual na bundok sa Verdet House, isang babae ang nakaupo sa isang lihim na silid ng isang yungib. Maraming inscription ang lumulutang sa paligid niya. Pagkatapos, ang mga inscription ay nakasalansan sa isa't isa at bumuo ng isang natatanging simbolo. Pumasok ang simbolo sa katawan ng ginang, at lumakas ang aura nito. Habang ang kanyang buhok ay lumilipad, ang kanyang buong katawan ay lumutang mula sa lupa. Swoosh! Sa oras na ito, isang matanda, na isang magsasaka, ang nagpakita sa yungib. Napatitig siya sa ginang, na naglabas ng pambihirang aura. Maya-maya, binawi ng ginang ang kanyang aura at tuluyang bumagsak sa lupa. Sa pagtingin sa matanda na lumitaw sa sekretong silid, magalang niyang binati, "Guro." Ang matanda ay ang pinuno ng Verdet House, Lothar. Napabuntong hininga si Lothar at sinabing, "Winona, masyado mong pinipilit ang sarili mo. Sa iyong potensyal, mas lalakas ka kung patuloy kang maglilinang sa Kylum Boundless rank. Gayunpaman, nagmamadali kang pumasok sa Quasi-Chaos rank. Kahit na pumasok ka sa Quasi-Chaos rank, ikaw ang magiging pinakamahinang powerhouse ng Quasi-Chaos rank sa siyam na distrito. So, bakit ka nagmamadali? Guro, patuloy ni Winona, noong naglilinang ako, naramdaman ko ang isang pagkakataon para sa isang pambihirang tagumpay, kaya kinuha ko ito. Ngayong nakapasok na ako sa Quasi-Chaos rank, ako na lang ang magiging pinakamahina sa mga powerhouse ng Quasi-Chaos rank sa ngayon. Kapag na-settle down na ako sa rank na ito, hindi na ako matatalo sa ibang powerhouses ng Quasi-Chaos rank. Tiwala si Winona sa sarili. Nagmumuni-muni ako sa pag-iisa mula noong natalo ako kay James. Ngayong nakapasok na ako sa Quasi-Chaos rank, oras na para hamanin siya. Desidido si Winona. Hindi pa siya nawala sa buhay niya. Si James ang unang nakatalo sa kanya. Kailangan niyang bumangon mula sa kung saan siya nahulog. Kailangan niyang talunin si James sa harap ng publiko at ibalik ang kanyang reputasyon. Walang sinabi si Lothar. Alam ni Lothar kung gaano kalakas si James sa kasalukuyan. Hindi pinanood ni Lothar ng personal ang laban nina James at Winton. Gayunpaman, ang pagtitipon ng maraming mga alagad ng Tempest House ay nakakuha ng kanyang pansin, at pinanood niya ang labanan sa dilim. Alam niya kung gaano kayabang si Winona. Maaaring makabuti sa kanya kung matatalo pa siya ng isang beses. Tatapusin ko ang aking pagmumuni-muni sa pag-iisa ngayon at hamanin si James. Pagkasabi niyon ay nawala na ang katawan ni Winona sa lugar. Samantala, hinawakan ni Lothar ang kanyang balbas at bamulong, kahit si James ay nasa Terra Boundless rank at nasa Quasi-Chaos rank ka, maaaring hindi kanya kapareha. Baka hindi mo matalo si Winton ng Tempest House. Sa pangunahing bulwagan ng Tempest House, tinipon ni James ang ilang pangunahing miyembro ng Tempest House pagkatapos lumabas sa pag-iisa. Pagkatapos ng 10,000 panahon ng pag-unlad, ang Tempest House ay nagsilang ng maraming matatanda at guro. Kabanata 4755. Si James ay nasa isang pulong na tinatalakay ang pagbuo ng Tempest House. James. Sa sandaling iyon, may narinig na boses mula sa Verdet House. Pagkatapos, lumipad ang ilang mga inscription at lumitaw sa kalangitan ng Tempest House. Agad na lumabas si James sa labas ng main hall at tumingin sa mga inscription sa kalangitan. Ang mga inscription ay nabuo ng ilang salita. Isang liham ng hamon. Nang mabasa ang mga salita, naging interesado si James. Ang mga matatanda at guro na sumunod sa kanya sa labas ay naging interesado din sa sitwasyon. James, ako si Winona. Natalo ako sa iyo 10,000 epochs ago. Ngayong nakapasok na ako sa Quasi-Chaos rank, gusto kitang hamanin. Bibigyan ka ni T ng oras para maghanda para sa tunggalian. Maaari kang magpasya kung kailan magduel. Kasunod ng paglitaw ng mga inscription ay isang tinig. Nakakabingi ang bawat salita. Ang bawat salita ay naglalaman ng pinakamataas at malalim na kahulugan. Ang Quasi-Chaos rank. Kumunot ang noo ni James. Naalala niyang nasa Permanence Boundless rank lang si Winona noong nakalaban niya ito noon.
Siya ay dating nasa parehong cultivation rank gaya niya. Hindi niya inaasahan na papasok si Winona sa quasi-chaos rank pagkatapos lamang ng 10,000 panahon. Hindi isinasaalang-alang ang kanyang mga tagumpay sa bawat cultivation rank, ang pagpasok lamang sa quasi-chaos rank ay naging isang nakakatakot na kababalaghan. Iilan lamang sa maraming buhay na nilalang ng Endless Nine Districts ang maaaring makapasok sa quasi-chaos rank. Halimbawa, bago umalis si James sa Chaos District, walang powerhouse doon na umabot sa quasi-chaos rank. Ang pinakamalakas na nilalang sa Chaos District ay nasa Kylum Boundless rank lamang. Ang boses mula sa liham ng hamon ni Winona ay maririnig sa lahat ng 5 bahay, hindi lang sa Tempest House. Nakalabas si Winona mula sa pag-iisa. Nakapasok na ba si Winona sa quasi-chaos rank? Ang Tempest House ay may isa pang powerhouse sa quasi-chaos rank. Mas malakas na ngayon. Nang marinig ang boses ni Winona, maraming powerhouses ng 5 Houses of the Verde Academy ang nagulat. Hindi nakakagulat na siya ang nakakatakot na kababalaghan ng Verde Academy. Thirst. Masyado siyang nakakatakot. Ang Verde Academy ay may maraming powerhouse sa Kylum Boundless rank, ngunit walang makakagawa ng tagumpay. Si Winona lang ang nakagawa nito. Sa labas ng main hall ng Tempest House, napatitig si James sa letter of challenge ni Winona. Ang liham ng hamon na nabuo ng mga inscription ay naglalaman ng mga kahulugan ng mga landas at nakakatakot na kapangyarihan. Kahit si James ay natatakot sa kapangyarihan. Hindi alam ni James kung dapat niyang tanggapin ang hamon. Kung tatanggapin niya ito at mawawalan siya ng dignidad. Gayunpaman, kung hindi niya ito tatanggapin, ito ay magiging masama para sa reputasyon ng Tempest House. Siya ay nahuli sa isang dilema. Napatingin siya kay Wailria. Agad na sinabi ni Wailria, bakit ka nakatingin sa akin? Nasa iyo ang pagtanggap sa hamon. Ang liham ng hamon ay hindi para sa akin. Hindi ko siya kayang ipaglaban para sa iyo. Tatanggapin ang hamon. After thinking for a while, James said, kahit matalo ako, hindi nakakahiya. Kung tutuusin, malaki ang agwat ng ating cultivation rank. At saka, nag-cultivate na rin ako for the past 10,000 epochs, at marami akong achievement sa Terra Boundless rank. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagsasaalang-alang, nagpasya siyang tanggapin ang hamon. Pagtaas niya ng kamay, ilang salita ang lumabas sa palad niya. Ang mga salita ay lumipad patungo sa langit at dumapo sa liham ng hamon. Isinulat din ang oras. Tinanggap ni James ang hamon at piniling lumaban kinabukasan. Kabanata 4756. Matapos lumabas mula sa pag-iisa, nagpadala si Winona ng liham ng hamon kay James. Kahit na siya ay pumasok sa quasi-chaos rank, tinanggap ni James ang hamon. Si James at Winona ay dating nasa parehong cultivation rank. Bagamat naabot na ngayon ni Winona ang quasi-chaos rank, matagal na rin siyang naglilinang gaya niya. Sa katunayan, dahil nagil-inang siya sa pagbuo ng oras, talagang mas matagal siyang nilinang kaysa kay Winona. Bukod pa rito, mayroon siyang Tenfold Realms Transcendent Sutra. Naniniwala siya na ang bilis ng kanyang paglilinang ay mas mabilis kaysa kay Winona. Ang ranggo ng paglilinang ay ang pamantayan sa pagsukat ng lakas, ngunit hindi lamang ito ang pamantayan. Kaya naman, tinanggap ni James ang hamon. Naniniwala siyang may tsansa siya laban kay Winona, na nasa quasi-chaos rank. Tinanggap ni James ang hamon. Saan nanggagaling ang confidence niya? How dare he fight against Winona? Nakapasok din ba siya sa quasi-chaos rank pagkatapos ng 10,000 panahon? Ito ay magiging isang kapana-panabik na laban. Tara na at umupo na tayo ng upuan. Walang sinuman sa mga alagad ng 5 bahay ang umasa na tatanggapin ni James ang hamon. Sa nakaraang labanan nina James at Winton, naramdaman ng ilang powerhouse ng 5 bahay ang kasalukuyang lakas ni James. Matapos tanggapin ni James ang hamon, nawala sa langit ang liham ng hamon. Samantala, sumulyap si Wailria kay James at sinabing, matapang ka talaga. Bakit mo tatanggapin na lumaban sa isang tao sa quasi-chaos rank? Casual, sinabi ni James, ang ranggo ng paglilinang ay hindi ang tanging sukatan ng lakas.
Kung ito ay isang taong tumagal ng maraming taon ng paglilinang upang makapasok sa quasi-chaos rank, hindi ko tatanggapin ang hamon. Gayunpaman, dati akong nasa parehong kultibasyon na ranggo sa kanya. Nagel-inang kami para sa parehong dami ng oras pagkatapos noon. Kahit na mas mataas ang kanyang cultivation rank, hindi ako natatakot. Wala kang alam. Sinabi ni Waleria, kahit na ang cultivation rank ay hindi lamang ang pamantayan sa pagsukat ng lakas, ang quasi-chaos rank ay nakakatakot. Marahil ang isang powerhouse sa Kylem Boundless rank ay maaaring talunin o pumatay ng isang tao sa quasi-chaos rank, ngunit hindi magagawa ng isang tao sa Terra Boundless rank. Inaasahan ko ang laban. Ngumiti si James at nanatiling tahimik. Sa pagtanggap ni James sa liham ng hamon, hindi mabilang na mga alagad ng akademya ang lumitaw sa arena ng Verdet House. Sa maikling panahon, ang mga upuan ng madla sa labas ng platform ay ganap na okupado. Ang mga alagad na dumating mamaya ay walang mahanap na upuan at nakamasid lamang sa laban mula sa malayo. Isang araw ang lumipad. Kinaumagahan, lumitaw si Winona sa entablado. Nakasuot siya ng puting damit, at balingkinitan ang kanyang figura. Sa kanyang mga braso sa likod, siya ay nagpakita ng kalmado at tiwala. Lumakas ang kanyang aura pagkatapos niyang makapasok sa quasi-chaos rank. Parang may invisible field sa paligid niya. Kahit na ang arena ay binabantayan ng isang malakas na pormasayon, ang mga disipulo sa labas ng entablado ay nakadama pa rin ng nakakatakot na presyon. Pakiramdam nila ay mapupunit ang kanilang mga katawan kapag gumalaw sila. Sa labas ng plataporma, maraming totoong powerhouse ng 5 bahay ang nakaupo sa mga pangunahing upuan. Dumating na lahat ang mga pinuno ng iba pang mga bahay, matatanda, at mga guro. Sa sandaling iyon, lahat ay nanunood kay Winona sa platform. Nararamdaman nila ang kanyang aura. Tulad ng inaasahan sa kahanga-hangang gawa ng Verdet House. Pumasok siya sa quasi-chaos rank sa napakaikling panahon. Maaaring siya ang pinakamabilis na powerhouse sa 9 na distrito na makapasok sa chaos rank. Binabati kita, Verdet House. Si Sir Lothar ay nag-recruit ng napakahusay na disipulo. Maraming matatanda ang lumingon kay Lothar. Natahimik si Lothar. Alam niyang hindi mahuhulaan ang kahihinatnan ng labanan. Kahit na nakapasok si Winona sa quasi-chaos rank, maaaring hindi siya ang kapareha ni James. Bakit wala pa si James? Natatakot ba siya? Kabanata 4757. Si James ay hindi nagpakita ng kanyang sarili sa loob ng 10,000 panahon, tama ba? Tama na yan. Mula nang kunin niya ang karma ni Zula, siya ay nagmuni-muni sa pag-iisa. Ngayong wala ng karma power ang Tempest House, dapat kaya niyang lutisin ang karma power, di ba? Sa labas ng plataporma, pinag-uusapan ng maraming matatanda at guro ang labanan na malapit nang mangyari. Maya-maya lang, isang grupo ng mga tao ang naglakad mula sa malayo. Sila ang mga kinatawan ng Tempest House. Ang nangunguna ay si James. Sinundan siya ni Waleria, Zula, Sachi, Winton, at iba pang mga disipulo ng Tempest House. Nang lumitaw si James, naging sentro siya ng atensyon ng lahat. Kumikislap ang katawan ni James at nawala. Pagkatapos, nagpakita siya sa platform. Sa pagtingin sa maganda ngunit malayong si Winona sa gitna ng entablado, sinabi ni James, "Ako, ang pinuno ng Tempest House, ay naparito upang harapin ang hamon." Ang pinuno ng bahay. Kumunot ang noo ni Winona. Alam niya na si James ay isang disipulo ng Tempest House, ngunit hindi niya alam na siya ang naging pinuno ng Tempest House. Mula nang mawala siya kay James, nagmumuni-muni na siya sa pag-iisa. Kaya naman, wala siyang alam tungkol sa sitwasyon sa labas ng mundo. Tama iyan. Ngumiti si James at sinabi, "Ang iyong guro ay ang pinuno ng Verdet House, at ako ang pinuno ng Tempest House. Ayon sa seniority, mas mataas ako sa iyo. Dapat mong tawagan ako ng may paggalang." Ngumuso si Winona at sinabing, "Nagpadala ako sa iyo ng liham ng hamon, at tinanggap mo ang hamon." Ayon sa mga patakaran ng 5 bahay ng Verde, kung matalo ka, kailangan mong bumaba sa posisyon ng pinuno ng Tempest House. Hindi ka kwalipikadong maging pinuno ng Tempest House kung matalo ka. Ako na ang papalit sa posisyon ng pinuno ng bahay. Walang pakialam si Winona sa dignidad ni James.
Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni James. Naisip niyang gusto ni Winona na ibalik ang kanyang reputasyon. Hindi niya inaasahan na pinupuntirya niya ang posisyon ng pinuno ng bahay. Gayunpaman, sa ibang pananaw, natapos niya ang gawaing ibinigay ni Whale. Bukod dito, nakamit niya ang kanyang layunin na pumunta sa Tempest House. Ngayon, siya ay itinuturing na isang powerhouse sa siyam na distrito. Kung hindi niya matalo si Winona, bababa siya sa posisyon ng pinuno ng Tempest House at aalis sa Tempest House. Oo naman. Ipinapangako ko sa iyo na papalitan mo ang posisyon ko kapag natalo ako. Pero paano kung matalo ka? Napangiti ng husto si James. Hindi ako mawawala. Tiwala si Winona sa kanyang lakas. Siya ay isang powerhouse sa 5 houses ng Verde Academy dahil pumasok siya sa Quasi-Chaos rank. Ganoon din ang sinabi mo noon, pero natalo ka pa rin sa akin, sabi ni James. Malamig na tinitigan ni Winona si James at sinabing, gagawin ko ang sinasabi mo kapag natalo ako. Kung natalo ka, bumaba sa iyong posisyon. Isa pa, kulang ako ng katulong. Mula noon, ikaw ay magiging aking lingkod at makinig sa aking mga utos. Kung matatalo ka, pwede ka rin bang maging lingkod ko? Napangiti si James. Hindi ako mawawala. Kailangan muna nating gawing malinaw ang mga bagay-bagay. Paano kung matalo ka? Sige. Nangangako akong magiging lingkod mo kapag natalo ako. Pumayag naman agad si Winona. Sa kanyang opinyon, hindi siya magpapatalo. Hindi itinago ni James ang kanyang cultivation rank. Bilang isang powerhouse sa Quasi-Chaos rank, naramdaman ni Winona ang cultivation rank ni James. Siya ay nasa Terra Boundless rank. Hindi pa siya nakapasok sa Kylem rank. Nang marinig ang kanilang pag-uusap, natuwa ang mga alagad sa labas ng plataporma. Kawili-wili ang labanan na ito. T.S. James naghahanap ng kamatayan. Alam niyang pumasok si Winona sa Quasi-Chaos rank, pero tinanggap pa rin niya ang taya. Magiging utusan siya ni Winona. Kabanata 4758. Sa labas ng plataporma, tumingin si Lothar sa pinuno ng mga bahay at matatanda sa tabi niya at sinabi, ang labanang ito ay hindi kasing simple ng nakikita. Nakapasok si Winona sa Quasi-Chaos rank. Kahit na mas mahina siya kaysa sa ibang mga powerhouse sa Quasi-Chaos rank, maaari pa rin niyang sirain ang formation dito. Para hindi maapektuhan ang aftermath of their battle sa limang bahay, kapag nagsimula na ang laban, palakasin natin ang kapangyarihan ng formation. Oo, Sir Lothar. Sabay-sabay na nagsalita ang maraming powerhouses. Samantala, sa lugar kung saan nagtitipon ang mga alagad ng Tempest House, tinitigan ni Winton si James sa entablado bago sumulyap kay Wailea. Tanong niya, Ms. Wailea, ano ang tsansa na manalo si James? Pagkatapos magnilay-nilay, sinabi ni Wailea, 20%. Gusto niyang sabihin na walang tsansa si James na manalo. Masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng Quasi-Chaos rank at Terra Boundless rank. Gayunpaman, kakaibang tao si James. Ang pagsasabing may 20% chance si James na manalo ay isang overestimation na. Nakatayo si Winona sa platform habang nakaakbay sa likod. Siya ay walang ekspresyon, tulad ng isang marangal na reyna. Pagtingin kay James, sinabi niya, nakapasok ako sa Quasi-Chaos rank. Ayokong ay bully ka. Baka umatake ka muna. Kung hindi, wala kang pagkakataon kapag nagsimula akong umatake. Napangiti si James. Kahit na si Winona ay nasa Quasi-Chaos rank, hindi siya nagdulot ng anumang takot kay James, hindi tulad ng ginawa ni Wailea at Zula. Gayunpaman, ang path rhyme na nakapaloob sa sulat ng hamon ni Winona ay nagulat kay James. Nakaharap sa isang powerhouse sa Quasi-Chaos rank, hindi siya nang ahas na maging walang ingat. Kumulo ang dugo sa katawan niya. Pagkatapos, nagsimulang tumaas ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Habang tumataas ang kanyang espiritual na kapangyarihan, tumindig ang kanyang buhok sa mga dulo nito, at isang puting halo ang lumitaw sa kanyang katawan. Ang puting halo ay naglalaman din ng bakas ng pula. Ipinakita nito na ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay umabot sa sukdulan. Sa sandaling ito, malakas ang aura ni James. Gayunpaman, hindi pinansin ni Winona ang lahat. Masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng aming cultivation.
Hindi ito maaaring makitid sa pamamagitan ng paggamit ng lihim na sining. Malakas ang boses ni Winona. Binigyan na kita ng pagkakataong umatake, pero sinayang mo. Pagkatapos, gumawa siya ng isang hakbang. Agad siyang humarap kay James. Ang kanyang pag-unawa sa mga landas ay nalampasan ni James. Nang lumipat siya, hindi naramdaman ni James ang anumang pagbabago sa espasyo. Tulad ng Blythe Omniscience, nagpakita siya sa kanya sa isang iglap. Pagharap niya ay agad niyang ginamit ang palad niya para salakayin siya. Pumasok si James sa Omniscience Path. Kahit na hindi niya naramdaman ang hitsura ni Winona sa harap niya, naramdaman niya ang pag-atake nito. Agad niyang itinaas ang kanyang kamay para pigilan ang pag-atake nito. Nagtama ang dalawa nilang palad sa isa't isa. Boom! Nagsimulang gumuho ang kawalan kung saan nagsasalpukan ang dalawang palad. Ang nakakatakot na resulta ng labanan ay kumalat sa buong lugar. Hindi nagtagal, nakarating ito sa gilid ng plataporma at nagtungo sa Pormasayon. Kahit malakas ang Pormasayon, apektado pa rin. Ngayon, agad na utos ni Lothar. Pagkatapos, ilang mga powerhouse ang kumilos at lumitaw sa paligid ng formation. Sinimulan nilang patatagin ang pagbuo ng plataporma. Sa pagsalpok ng magkabilang palad, naramdaman ni James ang isang nakakatakot na kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang katawan mula sa kanyang palad. Ang body armor na hindi nabasag ni Winton ay nabasag ng palad ni Winona. Nagpakita siya ng mga sugat sa katawan nito. Alam niyang hindi ginamit ni Winona ang lahat ng kanyang lakas. Gayunpaman, nasira na ang kanyang depensa. Napaatras siya at natamaan ang Pormasayon sa gilid. Pagkatapos, bumagsak siya sa lupa. Isang hukay ang lumitaw sa lupa. Kabanata 4759. Madali bang nawala si James? Akala ko ito ay pantay na laban. Hindi ko ini-expect na ganito ka mahina si James. Good job, Winona. Sa labas ng platform, lahat ay nagyaya kay Winona. Sa plataporma, dahan-daang lumabas si James sa hukay sa lupa. Ang gulo niya. Nakatingin kay Winona, na hindi nagalaw ang ekspresyon, ngumiti siya. Gaano ka-interessant. Nang makitang buhay na buhay si James, nagulat si Winona. Kahit na hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas, ang kanyang cultivation na rango ay mas mataas kaysa kay James, at gayunpaman ay nakayanan ni James ang kanyang pag-atake. Sa ilalim ng tingin ni Winona, lumabas ang kapangyarihan ng Greater Paths mula sa katawan ni James. Nagising ang banal na katawan ng Thousand Paths ni James. Ang kanyang katawan ay may kapangyarihan ng Greater Paths. Sa proteksyon ng banal na katawan ng Thousand Paths, ngumiti siya at sinabing, "Lumapit ka sa akin muli. Sa gusto mo." Pagkatapos, isang anino ang lumitaw sa harap ni James. Tumungo ang daliri ng anino sa katawan ni James. Isang kakaibang inscription ang lumabas sa dulo ng daliri ni Winona. Agad na tinataka ng inscription ang kawalan. Gayunpaman, nawala na ang katawan ni James. Ang puwang na sinelyuhan ni Winona ay hindi maaaring maglaman sa kanya. Ito ay dahil bumuti ang mental na lakas ni James at ang Blythe Omniscience. Natigilan si Winona. Bigla siyang lumingon at gumawa ng hindi mabilang na mga inscription. Ang mga inscription ay nagtipon at nabuo ang isang kamao. Nang mabuo na ang kamao ay dumapo ang kamao ni James. Nagkabanggaan ang aerial fist at isang kamao na nabuo ng mga inscription. Napuno ng nakakatakot na kapangyarihan ang lugar. Muling lumipad ang katawan ni James. Kahit na ang Thousand Paths Holy Body ay nagising at mayroon siyang proteksyon ng Greater Paths, may mga bitik pa rin sa kanyang katawan. Muli siyang nagdusa ng mga sugat habang nagluwa siya ng dugo. Si James ay hindi talaga katugma ni Winona. Sa labas ng platform, pinanood ni Winton ang eksena at hindi maiwasang matakot. Sinabi niya, "Kailangan kong gamitin ang lahat ng aking lakas para sirain ang James Thousand Paths Holy Body, ngunit napakadaling sinira ito ni Winona. Siguro nagamit niya ang kalahati ng kanyang lakas." Sa tabi ni Winton, sinuri ni Waleria. Samantala, ginamit lang ni James ang Blythe Omniscience at ang Thousand Paths Holy Body. Hindi siya gumamit ng ibang kapangyarihan. Hindi alam kung gaano kataas ang kanyang mga natamo sa Terra Boundless rank. Nagpakita ng kumpiyansa si James bago ang laban. Anabangan ni Waleria ang pagganap ni James. Gusto niyang makita kung gaano kalayo ang naabot ni James pagkatapos ng 10,000 panahon.
Sa paligid ng platform, ang mga powerhouse na pinamumunuan ng Verdet Academy ay nagpapatatag sa pagbuo. Kahit na mahusay sa labanan sina James at Winona, hindi nila kayang sirain ang Porma Sion. Sa entablado, lumuwa si James ng dugo dahil sa shockwave. Bago pa siya makapag-react, maraming kamao ang lumitaw sa kanyang katawan. Ang mga kamao na ito ay nabuo sa pamamagitan ng mga inscription. Sa sandaling ito, lumitaw ang kapangyarihan ng Greater Paths at bumuo ng energy shield sa ibabaw ng katawan ni James. Dumagundong. Patuloy na sumasabog ang paligid ni James. Maaari niyang pansamantalang harangan ang pag-atake ni Winona. Gayunpaman, masyadong mabangis ang pag-atake ni Winona. Hindi nagtagal, nabasag ang kalasag ni James. Sa sandaling nabasag ang kanyang kalasag, nawala siya. Sa sumunod na segundo, lumitaw si James sa gilid ng plataporma. Hingal, naisip niya, tulad ng inaasahan ng isang powerhouse sa quasi-chaos rank. Napakalakas niya. Iniisip ko kung gaano kalakas ang ginagamit niya. Hindi alam ni James kung gaano kalakas ang ginagamit ni Winona. Gayunpaman, hindi na niya binalak na magpigil. Pagkatapos, na-activate niya ang kanyang path power, at ang kanyang aura ay tumaas sa sukdulan. Kabanata 4760. Sa isang iglap, lumakas ang aura ni James. Hindi na niya itinago ang kanyang kapangyarihan at inilapat ang lahat ng kanyang lakas. Siya ay may mataas na mga natamo sa Terra Boundless rank. Makapangyarihan siya. Naapektuhan pa ng kanyang aura ang pagkakabuo ng plataporma. Kung ang mga powerhouse sa labas ay hindi nagpapalakas ng Porma Sion, ang Porma Sion ay nasira na ng kanyang aura. Mas malakas na ngayon ang aura niya kaysa kay Winona. Sa sandaling iyon, siya ay nagmukhang isang hindi magagapi na Diyos na nakatayo sa kawalan. Sa labas ng platform, maraming powerhouse ang nagulat kaya tumayo sila. Nagulat pa ang aura ni James kay Walia. Nakakatakot ang aura. Nasa Terra Acme rank lang siya, pero nakakapaglabas siya ng nakakatakot na aura. Maraming powerhouse ang natulala sa aura ni James. Bahagyang natigilan din si Winona na nasa platform. Nang siya ay natigilan, si James ay sumulpot sa kanyang harapan. Pagkatapos, dama po ang isang palad sa kanya. Bago pa makapag-react si Winona ay natama na siya ng palad. Agad na lumipad ang kanyang katawan at tumama sa Porma Sion sa gilid ng platform. Pagkatapos, bumagsak ang katawan niya sa lupa. Isang hukay ang nabuo kung saan siya nakarating. Napuno ng mga bitek ang plataporma. Nawasak kaagad ang plataporma. Gayunpaman, mabilis itong naibalik. Sa gulo, bumangon si Winona sa lupa. May butas ang dibdib niya at may dugo sa gilid ng bibig niya. Mabigat ang ekspresyon ng mukha niya. Minamaliit kita, malamig na sabi ni Winona. Ngayon, hindi na siya nagpigil at ginamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Lalong lumakas ang kanyang aura kasabay ng bigay ng kapangyarihan. Dinurog ng aura niya ang aura ni James. Sinimulan niyang salakayin si James. Lumakad siya pasulong, at hindi mabilang na mga inscription ang lumitaw sa kanyang likuran. Ang mga inscription ito ay natipon at nabuo ang isang longsword. Bago pa siya makaharap kay James, ang mahabang espada sa likod niya ay unang umiral sa harapan niya. 2/3. Ang mga inscription at espada ay ang sagisag ng mga landas. Ang espada ay naglalaman ng isang nakakatakot na kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Winona ang lahat ng kanyang lakas para salakayin si James. Isa itong killer move. Sa sandaling iyon, isang nakasisilaw na Sacred Blossom ang lumitaw sa harap ni James. Hinarang ng Sacred Blossom ang espada. Isang sagradong pamumulaklak. Napakalakas ni James. Hindi ako makapaniwala na nilinang niya ang ganoong signature skill. Sa labas ng platform, maraming powerhouse ang natigilan. Hinarang ng Sacred Blossom ang pag-atake ni Winona. Boom! Ang Sacred Blossom at ang espada ay pumutok. Pinuno ng dalawang kapangyarihan ang plataporma. Kahit na maraming powerhouse ang nagpapalakas sa formation sa labas ng platform, naapektuhan pa rin ito ng power na nagmumula sa platform. Nanginginig tuloy ang formation na parang masisira na. Gayunpaman, hindi masira nina James at Winona ang Porma Sion na kinokontrol ng maraming powerhouse ng Verde Academy, gaano man sila kalakas.
Sa platform, lumipad ang mga katawan nina James at Winona sa dalawang direksyon. Lumapag sila sa gilid ng plataporma. Sa lakas ng porma sayon, sa wakas ay napatitag nila ang kanilang mga sarili. Magkasabay naman silang tumalsik ng dugo. Hindi ka kasing lakas ng inaakala ko. Kahit nasugatan at umubo muli ng dugo si James, hindi siya kayang patayin ng kapangyarihan ni Winona. Sa halip, tiwala siya na kaya niyang talunin si Winona. Marami pa siyang tricks sa kanyang manggas. Sa kabilang banda, kinilabutan si Winona. Hindi siya makapaniwala na ang isang Terra Boundless Rank Cultivator ay maaaring magkaroon ng ganoong nakakatakot na lakas. Matapos gamitin ang lahat ng kanyang lakas, hindi lamang niya maaaring patayin si James, ngunit nasugatan din siya sa kapangyarihan ni James. Kailangan niyang manalo. Ayaw niyang maging maid ni James.